Ang pangunahing ginagawa kapag use substitution ay tinitingnan mo kung ano ang pwedeng ilagay sa u variable. So, halimbawa, meron kang uh, i-integrate na ganito. So, 3x raised to 4 plus 7 quantity 6 quantity raised to 6 x cube dx. So, halimbawa, meron kang ganyan na i-integrate. So, pili tayo ng kulay dito. So, ano ang ilalagay mo sa u variable? Ang ilalagay mo sa u variable, kadalasan ay yung kung ano yung mas complex. Halimbawa, yung mas complex dito ay ito. Ngayon, ang isa pang titingnan mo dyan kapag iniisip mo kung gagamitin mo ang technique na ito ay kung kapag ba ini-integrate ko ang u, ang lalabas ba ay kung ano man yung isa pang part na makita mo sa function na to. Halimbawa, ito. So, sige, sulat natin tong 3x times x raised to 4 plus 7. Ngayon, ang derivative nitong u ay i-designate natin ng du. Du is equal to, so i-apply mo yung differentiation techniques na natutunan ninyo sa calculus 1, sa differential calculus, no? So, gagamitin na natin yung power rule. So, 12 x raised to 3. So, yan. Simpleng power rule, no? Tapos, siyempre, ilalagay natin yung dx. Ngayon, ang goal nyo ay ilabas nyo kung ano man yung nakita sa function. So, makita na natin na yun ay itong part na to, no? Yung x cube dx. Kasi meron siya dito sa function na yan, no? Sa i-integrate yung function, no? So, balikan lang isa natin kulay. So, ang gagawin nyo ay ilipat tong 12 sa kabila. So, du over 12 equals x cubed dx. So, kung mapapansin ninyo, meron na kayong itong part na nasa function, na nasa i-integrate nyo na derivative, no? Tapos meron din kayong 3x raised to 4 plus 7, no? Na narito rin sa kung ano man yung isinusolve ninyo. Tandaan na hindi nyo siya sasama yung exponent, no? Hindi nyo sasama yung parentheses. Kung ano lang yung nasa loob. Kasi ang isa pang titingnan natin ay kung magagamit ba yung ibang integration technique para ma-simplify yung ating sagot, no? Para makakating tayo sa final answer. Ngayon, ito na yung isa-substitute natin na mga variable muna, du tsaka u. So, ibababa natin sa, let's bring this down, no? Tanggalin na natin yan. So, magiging u tapos du over 12. Ngayon, ang problema mo ngayon ay yung 12 sa baba. Kailangan mo siyang ilabas sa pamamagitan ng constant rule. So, magiging 1 over 12 u, so yung sign u times du, no? Ngayon,
may nakalimutan tayo yung exponent, no? So, ilalagay natin yung exponent. Ayan. So, complete na tayo. Wala na tayong kulang, no? So, ang mapapansin nyo dyan ay pwede na tayong gumamit ng power rule para sa integration. So, kung papansin nyo, pagkatapos nyo ng gamitin yung use substitution, ay gagamit kayo ng iba pang technique tulad ng power rule. So, dito, sa power rule, ang ginagawa lang naman dyan, syempre mawawala lang itong bulate. So, tatanggalin natin yung bulate. Papalitan na siya ng 6 plus 1. So, sa pagka-power rule, pina-plus na natin yung exponent ng 1 at ganun din yung value ng denominator. So, u raised to 7 over 7. Tapos, yung plus c. Ganito yung sagot dapat kapag indefinite integral, no? So, kailangan may plus c. Iba naman pag definite, kailangan mawala itong plus c. Pero since we are working with indefinite integrals, kailangan may plus c tayo, no? Tapos magiging u of raised to 7 over 84 plus c. Ngayon, substitute itong value na to dito sa u, no? So, ang final answer mo ngayon ay magiging ito nitong kulay. Ang final answer mo ngayon ay magiging 3x raised to 4 plus 7 raised to 7 over 84 plus c. So, ito na ngayon yung final answer mo. So, meron din tayong isa pang ginagawa sa use substitution, no? So, yun yung kapag gusto mong i-isolate yung isang variable, no? Yun ang kadalasan ginagawa kapag pagka-integrate mo ng u na napili mo, wala siya dun sa mismong function na gusto mong i-integrate. So, bigyan ko pala ng example. No? So, siya ay gamit tayo na yan. So, let's say you want to integrate x, tapos x, tapos x plus 2 dx. So, let's say gusto mong integrate yan. Kung papansin niyo, kapag pipiliin niyo itong x plus 2, kapag dinifferentiate niya yan, syempre magiging dx siya at wala siya sa mismong function na gusto mong i-integrate. So, let's say u is equal to x plus 2. Tapos, syempre, yung pag dinifferentiate niya, magiging dx. Ngayon, paano na ngayon yung gagawin niyo kapag may kayong sinasolve na parang ganito? So, gagawin niyo dyan is to isolate x, kung naman yung variable na nasa function, no? So, paano nyo yun gagawin? Siyempre, transpose lang yan. So, magiging x equals u minus 2. Ngayon, you can now substitute these variables into the function. So, gamit tayo ng iba pang kulay. Sabihin natin
Okay. So, oops. So, kapag nilapag na natin yan dito, maganda lang sulat. Magiging, ano, syempre yung x magiging u minus 2. So, itong x naging u minus 2. Tapos, itong u natin magiging u raised to 1/2 times du. Ngayon, ang gagawin nyo dyan is to distribute, no, the u raised to 1/2. So, i-distribute na natin. Magiging u raised to 3/2 minus 2 times u raised to 1/2, no? Times all over today quantity du. Ngayon, pwede natin siya pag-iwalayin para di tayo malito. Ang tawag dun ay sum and difference rule, no? So, u raised to 3/2 times du minus 2 u raised to 1/2, no? Okay. Ngayon, kapag ganito na yung itsura niya, by the way, kapag hiniwalay mo yung 2 sa bulate na sign na yan, ang tawag dyan ay constant rule, no? So, pwede yun. Ngayon, ang gagawin natin dyan ay power rule, no? So, yung power rule, i-add mo lang siya sa 1 sa exponent at sa denominator, at yun ay magkakaroon ng parehas na value. So, u raised to 5/2 over 5/2 minus 2 quantity multiply by the quantity of u raised to 3/2 all over 3/2. At syempre, kapag nawala na yung bulate, lalagyan nyo ng plus c. Kasi indefinite integral yan. Tapos, i-simplify nyo yan. So, magiging 2. Ilalagay nyo na yung x plus 2 sa u. So, magiging x plus 2 all over 3 raised to 5/2 all over 5 minus 4 x plus 2 3/2 tapos ang namin ito minus 3 plus c. So ito yung final answer mo para sa problem na yan.